fields of conquest. Thy tents shall be our home through days of preparation. Thy grace has made us strong, and now, O King eternal, we lift our battle song. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Lead on, O King eternal, till sin's fierce war shall cease, and holiness shall whisper the sweet amen of peace. For not with swords loud clashing, nor roll of stirring drums, with deeds of love and mercy, the heavenly kingdom comes. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Lead on, O King eternal, we follow not with fears, for gladness breaks the morning. Where'er thy face appears, thy cross is lifted o'er us. We journey in its light, the crown awaits the conquest. Lead on, O God of might. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Prayer Covenant. Samahan po ninyo ako sa pagbasa sa mga talata po na ating pagbubulay-bulayan na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanatang 1. Babasahin ko po ang mga talatang 1 hanggang 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito sa araw at gabi.
Katulad ni punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Sa pambungad po ng Aklat ng Awit sa Kabanatang 1, bagamat hindi na po natin binasa po yung kabuuan hanggang talatang 6. Sa unang 3 talata po ay makikita po natin yung pagiging mapalad ng isang tao. Yung salitang blessed, yung pagiging mapalad ay hindi po dahil mayaman, hindi dahil may pinag-aralan, hindi dahil nangyayari, nakakamit yung mga kagustuhan, kundi ang pagiging mapalad po dito ay hindi nakikinig sa payo ng mga masasama. Bakit? Kasi meron siyang panuntunan na ang kanyang gabay, walang iba po kundi ang salita ng Diyos. Hindi nakikinig, hindi sumasama at hindi sumusunod sa mga masasamang halimbawa. Kasi po pwede po nating maging pamantayan at panuntunan ang salita ng Diyos para alam po natin yung ating dapat sabihin, dapat gawin, dapat sundin. At hindi po nagkukulang ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kumusta po ang ating devotion araw-araw? Kung anong oras man po natin ito pwedeng gawin o isagawa, ay pwede po natin itong ipagpatuloy. Yung pong isang talata, tapos meron kang binabasang devotion, meron kang booklet, na kung saan ay pinagtsatsagaan mo ito araw-araw. Kasi po, ito po yung unti-unti, utay-utay, maikli pero malaman, at sa bawat araw na iyong inuuna o tinatapos ang iyong buhay sa bawat araw, na sa iyong pagising o bago ka matulog, merong isang talata tapos nagbubulay-bulay ka at iyon din ang iyong panahon ng pananalangin. Nangungumusta lang po ako sa ating devotion araw-araw. Ito po yung ating pakikipagtagpo at pakikipagniig sa Panginoon para po meron tayong gabay na kanyang salita. Maaring hindi mo kailangan ngayon yung salita na nabasa mo. Maaring malayo sa kalagayan mo yung binasa mong mga talata o mensahe through devotion. Pero naniniwala po ako, walang aksidente sa Panginoon na malaman, matutunan mo yon. At pagdating ng araw, isang araw pala, kailangan mo yon, nagpaalala sa iyo yung salita na iyon ng Panginoon. At dahil po may gabay tayo ng salita ng Panginoon, nakikita po natin ang katwiran, nakikita po natin ang katarungan, nakikita po natin na mas matimbang kung ano po yung katotohanan dahil may gabay tayo na salita ng Diyos at nagiging daan at tulong din po ito sa ating mga pagpapasya dahil meron po tayong gabay ng salita ng Panginoon. Kaya mapalad at hindi po tayo nalilihis, hindi po natin nagagawa yung hindi tama o kasamaan na labag po sa kalooban ng Panginoon. Ano po yung kagalakan din ng tao na patuloy siya sa pagbabad sa kanyang sarili sa salita ng Diyos. Sa talatang 2, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, no? Yung pagsunod po natin sa salita ng Panginoon, kagalakan po 'yon. Ang salita ng Diyos ay hindi po para tayo pahirapan. Kaya nagbibigay ang Panginoon ng kautusan, ng mga salita niya. Hindi po tayo para pahirapan, kundi para pagaanin ang buhay po natin. At mas makita natin, ganito pala, ang buhay na sumusunod sa Panginoon. Doon nararanasan ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos. At doon po sa ating devotion nga po na binanggit ko kanina, ay hindi lang po ito basta nabasa lang natin, kundi ito ay ating pinagbubulay-bulay. Yan, yung salita ng Panginoon. Pag nakikinig ka ng mensahe o kaya may nabasa ka sa Biblia, hanggat maaari wag po nating alisin sa ating kaisipan. Ewan ko po kung sa panahon ngayon ay meron pang mga memory verse na tinatawag. Noon po kami sa Sunday School, sa Vacation Church School o VCS, ay hindi po nawawala yung tinatawag na memory verse. Dahil malaking bagay po iyon. Ako po, lumaki po ako, natuto po ako na may mga memory verse. At sa mga panahon po na kailangan ko yung salita ng Panginoon, ay naaalala ko po ang ibang mga talata na nagbibigay po sa akin ng inspirasyon. At panghuli po, dahil
ikaw ay parang puno na sinasabi dito ng salmista. Ikaw ay parang puno na nasa tabi ng batisan. Inihahalin tulad niya yung salita ng Panginoon. Siya tulad ng isang dumadaloy na batis. At merong isang puno na kung saan isa sa pakinabang po din ng puno ay ang tubig. At dahil nandun siya sa tabi ng batisan, nakikinabang po siya sa lamig, nakikinabang siya sa pagsipsip ng tubig. Kaya sabi rito, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. At sa tao rin po, ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Because of God's Word. Dahil sa salita ng Panginoon, nagabay po natin sa buhay po natin. Ang ating mga pagdidesisyon, pagpapasya na ginagawa, ito ay naaayon at nagiging panuntunan po natin sa ating mga pagpapasya upang maging maayos yung mga plano po natin dahil kasama natin ang gabay ng salita ng Panginoon. Sana patuloy po tayong maging uhaw at gutom sa mga salita ng Panginoon. Araw-araw, ito po ang ating pakikibaka. Araw-araw na inumpisahan po natin o tinatapos po natin yung araw na may gabay po tayo. May paalala po sa atin ng salita ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na sa bawat araw, Panginoon, salamat po sa mga tao na nagpapaalala, nagtuturo rin po sa amin. Unahin, maging gabay, pamantayan po namin ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, through devotion, na binibigyan niyo po kami ng passion, binibigyan mo kami ng kaisipan, ng puso, Panginoon, na mahalin namin ang inyong mga salita. And through that word, Panginoon, na nababasa, na pagbubulay-bulayan po namin, salamat po, gabayin namin ito at gabay ka namin sa pamamagitan ng banal mong Espiritu upang patuloy kaming magbulay-bulay ng inyong salita. Panginoon, hindi nawawala ang mga suliranin, ang mga problema, ang mga alalahanin sa aming mga isipan. Pero kung andyan ang salita mo at ito ang aming pinagbubulay-bulayan, kasama ka namin, Panginoon, sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Pagpalain mo sila na naaabot ng tinig ng mensahe na ito, Panginoon, sa bawat araw. Dalangin po namin na mangusap, magturo po kayo sa mga anak mong ito, O Diyos. Pinagpapala ka namin sa umagang ito. Dalangin po namin minsan pang maghapon ang iyong pag-agapay, pagtaguyod ang aming maranasan. Sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat ay aming ibinabalik alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Ito po ang aming samo at panalangin. Amen.